Nalolola ako ngayon. Nasa west ako. Ibebenta ko na ngayon tong wheels ko kasi hindi ko na siya nagagamit. Siguro mag-1 year ko na siyang hindi nagagamit. Buti may bibili pa din. Maganda naman kasi talaga siya. Ano siya, CE28N and very JDM style. Pang JDM talaga siya. So, kung i-describe ko kung ano yung first love is nandito. Dito sa mga ano na to, gulong na to. Sa mga wheels na to, man. Dito ko first time nahiligan yung mga parts ng sasakyan. Ito yung unang reason kung ba't na gusto ko yung pagandahin yung sasakyan ko. Itong wheels na yan. Kasi man, galing ako ng Pinas. Wala naman talaga akong sasakyan sa Pinas. Wala akong motor, wala akong sasakyan. Nagta-tricycle lang ako, nag-jeep lang ako, naglalakad lang ako. Ganun ako mamuhay sa Pinas. Na-bless tayo ni Lord, napunta tayo dito. Nagkaroon tayo ng mga ideas sa mga ganito. So, na-bless ako ni Lord, pero sometimes kailangan din natin mag-let go para mapaasa natin tong blessing na to. Kasi men, ano na to discontinue na tong model na to and may mga damage sa side. Napakaganda nito nung nakuha ko. Ito yun. Ayan. Ito, one. Ito, pangalawa. Men, hindi ko naman itatanggi. Yung mga times na nangyari yan is may iniisip ako, ganun. Tas wala ako sa sarili. Alam mo yun ba na papagod din ba yung tao ba? Papagod din ba? So, man, I'm so happy na mapupunta sa tamang sasakyan tong wheels na to. Papunta na yung bibili. Sana magkaroon kami ng agreement kasi may deal na kami. Sana hindi na siya tumawad sa presyo na napag-usapan namin. And all in all, man, masaya ako na malungkot kasi, man, mahal ko tong wheels na yan, man. Yan yung first investment na ginawa ko para sa kasiyahan ng puso ko. So, tayin ko lang yung lalaki na bibili. Meron siyang Type R, ben. Itong mga gantong wheels, man, bagay to sa mga sasakyan na talagang mabilis. Ano mo yun? Yung sa akin, di naman mabilis yung sa akin. Mabilis lang umubos ng gas. Hintayin natin siya. Lock muna natin tong gate at baka may kumuha ng ating wheels. Mamaya na lang pag nandito na yung lalaki. I-video ko rin yung yung sasakyan niya para makita nyo. Sana dala niya yung Type R niya, no? So, mamaya na lang, guys. Ibang lahi pala yun. So, oh my god, man. Look at my wheels, man. So sexy, gang. Business is done. The dude is a white guy and he's very cool, very nice. 10 out of 10, man. Pauwi na tayo ngayon and low on gas na tayo, so papagasan tayo saglit. 2 bar na lang. Nasa motorway ako kanina pero nag-pull out ako, man, kasi baka hindi ako umabot dun sa favorite gas station ko. So dito na tayo sa iba papagas. Baka may mga bagay kayo dyan nakala nyo wala nang value, man. Check nyo lang, mga hindi nyo alam. Sobra yung value nyan. So papagas tayo dito. Oops. Full tank na ulit tayo, guys, and pauwi na tayo. DJI Pocket 3 kasi yung gamit kong camera ngayon, so nag-iingat ako. Clumsy kasi akong tao Ingat natin yung mga bagay na nagamit natin para kung kailangan natin ibenta, ibebenta natin ng maayos, no? Pauwi na ako. Sana sumaya kayo sa video to. Full tank na tayo. All glory to God, man. All glory to God, man. Can't do this without Him. All these blessings, man, from Him. No one else. May sabihin pala ako sa inyo. If may binili kayong bagay and tingin nyo hindi na siya, wala na siyang value, man, siguro tapusin ko na lang. Nagpapaka-motivational speaker ako dito, wala na. Alas 7 na ng gabi, mag alas 8 na, may kailangan pa akong gawin pag uwi. So, wala na, dito ko na talaga tatapusin to. Next time na lang yung continue nung motivational na sasabihin ko, no? Motivation na sasabihin ko, no? So, paano?
Ingat sa akin. Ingat sa inyo. Ingat sa lahat. Ingat sa nagmamaneho. Bye-bye. Lock up in my pocket, guess they wanna test my luck. Finger on the trigger, I ain't never giving up. Lock up in my pocket, guess they wanna test my luck. Finger on the trigger, I ain't never giving up. Lock up in my pocket, guess they wanna test my luck. Finger on the trigger, I ain't never giving up. Lock up in my pocket, guess they wanna. Wait lang, mag-usap muna tayo, di pa ako tapos. Meron lang ako i-share sa inyo na financial advice. And yung wheels na nakita nyo kanina is, ito na siya ngayon. Ito na siya ngayon, gang. Hindi ko siya ma-flex lahat kasi marami siya, okay? Marami siya. Nasa almost 100G siya sa Pinas. So, ano ba yung pera sa inyo? Ito ba yung solusyon nyo sa buhay? Ito ba yung solusyon nyo sa pang-araw-araw? Yes! Ito yung solusyon natin sa pang-araw-araw. Miski ako. Pero bibigyan ko kayo ng financial tips. Man, huwag niyong habulin to. Huwag niyong habulin tong pera. Kasi pag inabot niyo tong pera, hindi niyo siya masasave ng maayos. Ngayon, kung paano niyo siya masasave ng maayos is dito sa sasabihin ko. Proven to sa sarili ko na hanggang ngayon ginagawa ko. I'm 23 years old. Going 24 this 2026. And itong financial advice na to is pwede nyong ma-apply sa mga taong nagwo-work na pero feeling nyo walang naiipon. Bibigyan ko kayo ng tips. Now, wag mong habulin yung pera, pare. Habulin mo yung experience. Kahit sobrang hirap ng experience na ginagawa mo ngayon, pare. Nagsimula ka dyan, i-appreciate mo yan. Ngayon, pag in-appreciate mo yan, pare, luluwag ang buhay mo, luluwag ang utak mo, luluwag ang system ng katawan mo. Pare, health is wealth. Yun. Pangalawa, pare, pagka na-appreciate mo na yung work mo, man, pag sumesweldo ka, wag mo siyang gastusin agad-agad. Pag pumunta ka ng mall, pare, tapos nakita mo yung favorite brand mo na t-shirt ng pantalon naka-sale, pumunta ka doon. Namili ka ng damit at pantalon na kung anong naka-sale doon. Tapos binili mo siya kasi naka-sale. Isip mo, naotakan mo sila. Men, pag uwi mo, hindi ko pala kailangan to. Hindi ko na ginamit. Never ko ginamit. Of course, magagamit mo siya in the future kasi damit yan eh. Gagamitin mo siya eh. Pero men, kung every weekend mong ginagawa yun, men, wala ka masasave. Sale nga eh. Ano bang ginawa ng sale? Yung sale, pare, ito ka. Ito yung pera mo. Ngayon, pag nakakita ka ng sale, binigay mo ngayon yung pera mo dun sa sale. Eh, nagsasave ka. Ito ka ngayon. Wala ka na naman pera. Bakit? Binigay mo sa sale eh. Ngayon, pare. Lagpasan mo muna. Makita mo yung sale na to, pare. Lagpasan mo muna. Kumanan ka muna, pare. Kumanan ka muna. Doon ka makakasave. Pangatlo, pare. Huwag kang bibili ng sa tingin mo, kailangan mo sa future. Bibili mo siya dahil sa tingin mo, kailangan mo sa future. Para hindi mo kailangan sa future yan. Bilhin mo yan pag kailangan mo ngayon. Bilhin mo yan pag kailangan mo yan kinabukasan. Ganun yung mindset na ilagay mo, pare. Tulad ng ginagawa ko. Naubos yung gamot ko. Meron pa akong isang piraso sa loob ng gamot. Ubusin ko muna yan bago ako bumili ng bago. Gets? Ngayon, pare, kung feeling mo nawawalan ka ng opportunities sa mundo, pare, wag mong limitahan yung utak mo. Isipin mo lagi na sobrang dami ng opportunity sa mundo. Posibleng mawalan na ako ng kahit isa doon, pare. Pag nilimitahan mo yung utak mo, pare, ng mga pwedeng mangyari sa'yo sa mundong ibabaw, malilimitahan din yung opportunity sa dadating sa'yo. Dapat, pare, yung utak mo sobrang positive, sobrang lawak. Yung tipo na almusal mo na yung bad days. Yung bad days, man, kung magkakinakain mo na lang yan, pare, wala na yan. Ayun, pare. Habang chine-chase mo yung experience, yung ginagawa mo, mahirap man yan o hindi, physical man yan or computer, pare, habang ina-experience mo siya, habang appreciate mo yung ginagawa mo, instead of hindi mo siya ina-appreciate, tapos pag sumeldo ka, gagastusin mo siya every weekend, pare. Tapos yung gastos na walang natitira sa sweldo mo, kung gusto mo ng malaking pera, pare, wag ka muna mag-jump sa thinking na gusto mo ng malaking pera. Pag meron kang kakarampot na pera, pare, i-manage mo muna yung maliit mong pera. I-manage mo muna yon kasi kung hindi mo ma-manage yung maliit na pera, paano mo pa i-manage yung malaking pera, di ba? Ngayon, step by step mo siya. Pag malaki na yung pera mo, pag hindi ka maging one-time millionaire, no? Nagsasalita ako based from experience kasi sinabi ko na kanina, ito, lumaki ako sa Pinas, hindi naman maluho yung buhay ko. Maluho ako dahil nag-aral ako private school, aircon yung mga school namin, may baon ako, nabibili ko yung gusto ko, may mga bagay din akong gusto na hindi ko nagawa kasi na-realize ko, pare, na hindi yun ang will sa akin yung Panginoon.
Gusto ko magkamotor. Takot ako mag-drive sa Pinas. Pero may mga tropa ko, may mga motor sila. Kaya nai-influensyahan din ako, gusto ko ng motor. Siyempre, sino man namang hindi gusto ng motor, di ba? Papagas ka, astig ka, diba? Makaka-chicks ka, may motor ka, di ba? Easy chicks, pare. Lalo na yung ganyan. Ako noon, gusto ko din magkamotor para may service ako kasi, alam mo yun, may mga service yung barkada ko, nainggit ako. Pero, inggit na, pare, inggit na positive way yung inggit ko. Meron kasing negative na inggit, meron positive na inggit. Positive lang ako lagi, pare. Shoutout sa mga tropa ko dyan na lagi ako pinapasakay sa mga motor nila. The best kayo. Hindi ko kayo makakalimutan, kasama kayo lagi sa prayers ko. Ngayon, pare, alam mo ba yung word na hassle? Yung word na hassle is, hindi mo siya malalaman kung hindi mo alam yung nangyayari behind ng work ng hassle. Nangyari, pare, ito yung hassle. Ito ka. Ngayon, tinitignan mo lang yung ibang tao na gumagawa ng hassle. Ikaw to, kala mo, madali lang. Para hindi mo alam, behind the back ng tao na yon. Gising ng madaling araw, isip na ng gantong gagawin niya, nagwo-workout na siya, nagluluto na siya, kumakain na siya ng healthy, isip siya ng isip kung paano niya mapapaganda yung buhay niya. Di ngayon, nalaman mo na, pare, balik ka ulit sa harapan ng hustler na yon. Napigure mo na gumigising siya ng punong-puno ng pag-asa ng pangarap, pare. Pag sinabi mong pangarap, maraming dadating yan. Marami kang maiisip dyan. Ngayon, pare, pag sobrang dami mong pangarap, tapos iniisip mo lang siya ng iniisip, walang mangyayari. Hindi ka uusad. Dapat, pare, umusad ka. Para umusad ka. Sa example, 5 yung pangarap mo. Pare, huwag mo siyang isipin ng sabay-sabay hanggang sa wala ka na nagagawa, pare. Isa muna yung gawin mo. Pag nagawa mo na itong isa, doon ka naman sa pangalawa. Ngayon, pag nagawa mo na yung pangalawa, doon ka naman sa pangatlo. Ngayon, pag nagawa mo na yung pangatlo, doon ka naman sa pang-apat. Ganon din sa panglima. Huwag mo siyang sabay-sabay, pare. Kalmaan mo lang. Hindi karera ang buhay. Hindi payamanan ng buhay. Paastigan yan ng naiwan mo, pare. Padamihan ng Bible verse yan. Pagandahan yan ng nagawa mong maganda. Pag nagawa mo na lahat yun, pare, hindi ito ang the best na financial advice na maririnig nyo. Sobrang dami dyan. Sobrang dami dyan, pare. Pero, mag-start lang kayo, pare, sa appreciation. At yung pangalawa, pare, kung anong nakikita mo dyan, sa isang tao na nag-hustle na yan, kala mo madali lang yan. Pare, ang hirap yan. Kung anong nakikita mo, hindi talaga yun yung nakikita mo. Kasi, pag sobra mong hinabol yung pera, pare, hindi dadating sa'yo yung pera. Magkaroon ka man ng pera, ang dumating sa'yo, hindi mo siya mahahandle lang maayos. Kasi, buong buhay mo, inahabol mo yung pera. Buong buhay mo, iniisip mo yung pera. Man, ang daming pwedeng habulin dyan. Habulin mo yung pagiging masaya, habulin mo yung pangangamusta sa kapwa mo, habulin mo yung atrasong nagawa mo dito sa taong to, humingi ka ng pasensya. Yun yung mga bagay na dapat na habulin mo yung Bible verse, habulin mo yung connection mo sa Panginoon. Number 1 yun. Yun na, number 1. Ang pera, hindi nawawala yan. Hindi dahil sa may pera na ako ngayon, kaya ako nasasabi to, pare nag-struggle din ako. Nagutom din ako. Kinain ko din yung pagkain ng pinsan kong binili ng mami niya. Patago ko pang kinain yon. Shout out kay Tita Sara, Tito Dada. Men, nagutom din ako. Sana may mapulot ka ditong konti. Kahit konti lang, men. Kahit isa lang. Balang araw, pag napanood ko tong video to, pag naligaw na naman ako sa sale, napanood ko tong video na to sa future, di na-remind ko yung sarili ko ulit, diba? Thank God. Ngayon, the best financial advice is don't focus on your finances. Focus on your wealth, in your health. Focus on your family. Focus on your loved ones. Appreciate little things. Bilyon ng trabaho sa buong mundo. Posibleng hindi ka magkaroon ng isang pinto. Ngayon, men, pag nagsarado yung pinto na unang nagbukas sa'yo, men, wag kang mawawalan ng pag-asa. May panibagong pinto na magbubukas sa'yo dyan. Gets? And, men, pag may quiet time ka, isa lang request ko, magbasa ka ng Bible. Man, doon ka makakakuha ng knowledge ba? Hindi lang sa pera ba lagi ba? Wag natin problemahin yung pera lagi ba? Tingnan natin yung katabi natin kung masaya pa. Ganun ba? Ganun ba mabuhay ba? Kung anong ini-stress mo yan about sa pera, man, wag mo i-stressin yan. Pera, babalik yan. Alam ko may mga taong may pinagdadaanan sa finances. Tulad ng sabi ko, pag may nagsarang pinto, may magbubukas na panibagong pinto. Just keep your prayers strong, man. Ito
lang sasabihin ko sa'yo, man. Pag nag-pray ka ngayong gabi about something, man, hindi yan nangyayari overnight. Pag nag-pray ka ng strength, hindi ka kagad yan, gigising ka kinabukasan, may muscle ka na. Hindi ganon, pare. Bibigyan ka ni Lord ng challenges, bibigyan ka ni Lord ng struggle, bibigyan ka ni Lord ng difficulties, man. And yung mga challenges, difficulties na yun, yung magpapa-strong sa'yo, yun yung totoong strong, pare. Hindi lang sa physical, pati mental. Kung paano natin siya isipin, ibang way siya nag-work. Ganyang way siya nag-work. Hindi mo nalalaman, mapapasabi ka na lang sa future na, Lord, thank you kasi naranasan ko yung experience na yun and pinatag ako nun. Yun yung strength, pare. Don't chase the money, guys, okay? Chase a good life and good connection with God. Money will come to you automatically when you do that, okay? Peace out and God bless. Mag-iwan ka naman ng subscribe, follow, and yun lang. Peace out. Bye-bye. Man, alam niyo na pag ganito. Back up in my pocket, guess they wanna test my luck. Finger Pwede naman talagang mabilan kayo ng happiness ng pera. Example, bumili ka ng pagkain, ng sasakyan na maganda, ng bahay, men. Mabibilang ka talaga ng happiness nun. Ngayon, ulitin ko lang, I'm speaking for the people who's still making their way like everyone else, man. I'm just like you guys. Iniisip mo na late ka na, merong 20 na tao sa linya, and nandun ka sa pang 20, iniisip mo na wala ka dun sa first line. Huwag mong isipin na late ka na. Hindi ka late, man. Nandun ka sa line. Ibig sabihin, yung gusto mo is achievable, man. Kailangan mo lang talagang maging prepared sa lahat. Physically, mental. Mapupunta ka rin sa first line. back up in my pocket, guess they wanna test my luck. Finger on the trigger, I ain't